Purihin po ang Panginoon. Tayo po muna ay nangyayari. Aming Amang Banal, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba at patuloy, Lord, na ina-acknowledge ang iyong presensya, banal na Espiritu, sa lugar na ito. Salamat po sa pagkakataong ito na kaloob mong muli, Panginoon. Binangon mo po kami at kami po ay magsasama-sama, Panginoon, na purihin, luwalhatiin at sambahin ka sa oras na ito. Salamat po sa mga salita mo. Nawa, Panginoon, ito po ay maunawaan namin. Illuminate, Lord, sa aming puso, sa aming isipan, upang magamit namin sa aming araw-araw na pamumuhay. At huwag po kaming lumabas dito sa lugar na ito nang hindi namin natatanggap ang iyong mensahe. Salamat po, Panginoon. Iniaasa po namin ito, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na ikaw, Lord, ang maluwalhati. Lord, hayaan mo na ang iyong mga salita, O Diyos, ay lumabas sa aking bibig, at huwag mo pong hayaan na meron akong masabi, Lord, na hindi nagiging kaluguran sa iyong harapan. Purihin ka, Ama, iniluwalhati ka po namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, ang ating objective sa pag-aaral na ito is to explore themes of faith, resilience, and God's sovereignty. Gusto kong i-share sa inyo ang story ni Wilma Rudolph. Si Wilma Rudolph ay pinanganak siya noong June 23, 1940 in St. Bethlehem, Tennessee. Nag-weigh lang siya nung ipinanganak siya ng 4.5 pounds. So, mga 2 kilo. 2 kilo lang siya. Her early years fraught with health challenges. So, yung bata pa siya, meron na siyang mga kinaharap na mga health issues. At the age of 4, nagkaroon siya ng polio na nag-cause na hindi niya na magamit yung kanyang kaliwang paa. Sabi ng mga doktor, hindi na siya makakalakad nang wala yung kanyang mga braces o yung saklay dun sa kanyang paa. Pero, si Wilma at ang kanyang pamilya, hindi nila tinanggap ito. Hindi nila tinanggap ito. Yung mama niya, yung mother niya, ipinag-drive siya ng 90 miles twice a week for therapy. Yung kanya namang mga kapatid, pinagsasalit-salitan na masahiin yung kanyang kaliwang paa para makatulong sa pag-grow o pag-develop ng kanyang mga paa. At tinutulungan din siya na mag-exercise every day. So, with total determination and unwavering support of her family, yung braces ni Wilma o yung mga saklay niya ay na-remove sa kanyang left legs nang siya ay siyang na taong gulang at nagsimula siyang lumakad ng walang braces. Diba? Nung time na yun, nag-high school siya, yung kanyang kagustuhan na magamit yung kanyang buhay sa makabuluhang pamamaraan, nagsimula siyang mag-basketball. At doon sa pagbabasketball niya, nilead siya doon naman sa track. Nag-track and field siya. Yung natural talent and hard work niya ay nabigyan din naman ng hustisya dahil siya ay na-discover by Tennessee State track coach si Ed Temple. Si Wilma ay sumali sa mga training program at siya ay nagsimula na maglaro sa mundo ng track and field. Yan. Pagka napapag-usapan ko ang track and field, ano ako dyan, gusto ko yan . Kasi actually, tumatakbo rin ako dati . Tumatakbo ako dati, ngayon tumatakbo ako pa rin. So, joke lang. Joke lang po yun. So, gano'n, naging track and field ang sport niya. Noong 1956, noong 16 siya, si Wilma ay nag-compete ng first Olympic niya sa Melbourne, Australia. At
nanalo siya ng bronze medal sa 4x100 meter relay. So, nag-bronze siya doon sa una niyang Olympic. Pero hindi pa doon siya nag-stop. She continued to train, setting her sight on the 1960 Rome Olympics. So, noong 1960, siya naman po ay lumaban sa Rome Olympic. So, si Wilma Rudolph made a history. She won 3 gold medals in 100 meters, 200 meters, and 4x100 meters relay, becoming the first American woman who achieved this feat in a single Olympic. Ang performance niya na ito ay nagbigay sa kanya ng kauna-unahang title na pinakamabilis na babae sa mundo. The fastest woman in the world. Yan. Pero that was her time. Pero meron na po kasi ngayon na nakabit doon sa bilis niyang yun. Yun ay si Sha'Carri Richardson. Yan, siya na ngayon. Pero noong 1960, she is the first woman in the world na naging fastest woman. Ang story ni Wilma is not just about athletic achievement. It's about overcoming the odds, resilience, and faith. Si Wilma Rudolph, siya isang Kristiyano. They are devoted Baptists. Yan. Doon sa, despite ng mga severe adversities na hinarap niya sa buhay niya, siya ay determinado pa rin at nagtitiwala siya sa Panginoon at ang kanyang pamilya na i-lead yung situation niyang yon into great purpose. Tama po ba? Her journey from a young girl who has told she would never walk again to an Olympic champion is a powerful testament to the strength of faith. Amen? So, itong kasaysayan na ito ni Wilma Rudolph, isang maliwanag na illustration ng overcoming ng adversity through determination of faith. At similar ito sa, hindi naman ganun ka-similar kasi mas matindi yung nangyari sa buhay ni Haring David. Si Haring David ay maraming mga adversities na tinanggap sa entire life niya. Simula dun sa pagkainggit ni King Solomon, ni King Saul, doon sa betrayal ng anak niya, yung pagharap niya kay Goliath, at yung mga pagkikipaglaban niya sa iba't ibang bansa. Yung buhay ni Haring David ay parang ups and downs ng palaisipan ng mga challenges sa buhay. Yet, through it all, he remained a man after God's own heart. Amen? Drawing strength from his faith and trusting in God's sovereignty. So today we will explore the story of David's enemies and uncover the timeless lesson na ino-offer nito sa atin sa pagharap natin sa mga adversities. Katulad nung kinuwento ko kanina na kwento ni Wilma Rudolph, magtuturo sa atin ito ng resilience sa ating pananampalataya. Alam niyo po ba yung resilience? Para siyang kawayan. Alam niyo yung kawayan? Di ba kahit hampasin siya ng bagyo, ng hangin, yuyuko siya, tatayo siya, yuyuko siya, pero still, nakatanim pa rin siya. May root pa rin siya. Yun yung resilience. So makikita natin yung resilience ng pananampalataya na hinarap ni Haring David na sa kanyang mga
kaaway, sa mga yung kalaban. Nag-provide ito ng importanteng insight kung paano naman natin ma-overcome yung ating obstacle sa ating mga buhay. And here's the purpose of this discussion, that even a man after God's own heart like David had a numerous enemies and faced many challenges. We will understand also the conflicts na hinarap ni King David and how he responds to them in a crucial for our own spiritual growth and resilience. By examining these stories, we can draw parallel, yung parang ihahalin tulad natin yung ating mga buhay, and discover how to navigate our adversities with faith and integrity. Unang kalaban ni Haring David ay actually hindi siya ang unang kalaban. Pangalawa na lang siya, una niya si Goliath. Pero number 1, pag-usapan natin, si King Saul. Siya ay ang jealous enemy. So si King Saul, nagselos siya, nainggit siya at natakot kay David nung tumataas na yung popularity and success ni King David. Makikita natin ito sa 1 Samuel 18:6 hanggang 9. Sabi dito, nainggit si Saul kay David. Matapos mamatay ni David si Goliath, nagbalik si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saling ng tamborin at alpa. Ganito ang kanilang inaawit. Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. Hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit. Labis niya itong ikinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David, at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari, at mula noon ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Kasi naman, itong mga babaeng ito, di ba? Parang pagdarating siya doon sa isang bayan, nai-insulto siya. Kasi sinasabi ng mga babaeng ito na si David 10,000, siya libo-libo lang. So dito, nagkaroon ng jealousy si Haring Saul. So ano yung lesson na natutunan dito ni Haring David? Una, pagtitiwala sa oras na yung God's timing, yung perfect timing ng Panginoon. Ito yung natutunan ni King David. Despite being anointed as the future king, kasi this time, na-anoint na si King David, di ba? David waited patiently and respect Saul's position. Hindi siya nagpumilit. Amen? And then number 2, integrity in the face of persecution. Si David, hindi niya sinasaktan ng hari. Di ba meron na siyang pagkakataon na patayin si Haring Saul. Hindi niya pa rin ginawa ito. At nakonsensya pa nga siya. Nakonsensya pa siya na bakit ko nagawa? Kasi inano niya, di ba? Pinutol niya yung laylayan nung damit ni Haring Saul. At nakonsensya pa rin siya noon. Nakonsensya siya, hindi niya ginawa yun. Ang pangatlo na matututunan dito ay yung David continued to serve Saul with loyalty despite of the danger. Kasi after na ginawa niya to, nag-ano pa rin siya tumugtog pa rin siya sa hari. Diba? So, makikita natin dito yung faithfulness ni David. Pangalawang kalaban ni David, o number 2, si Goliath. Ito naman, ito yung intimidating enemy ni David. So, yung context, the giant Philistine warrior who challenged the Israelites. Kasi, narinig ni David na nilalapastangan ni Goliath ang Panginoon. Nilalapastangan niya sa pamamagitan ng mga pagsasalita ng hindi maganda, nire-ridicule niya si Lord. So, bilang isang tao na
na may pananampalataya sa Diyos, yung mga Israelita, walang lumalaban sa kanila eh. Pero nung si David ang nakarinig nito, parang sinabi niya, bakit pumapayag kayo na na ginaganito lang si Lord? Sabi niya, ako lalaban. Hanggang sa, sinabi ko sa Rahari, kay King Saul, na siya yung lalaban. Kung mababasa po natin yung story nito sa Samuel, makikita natin dito, si Haring Saul, pinagsuot pa siya ng mga armored, ang tawag doon, yung mga kalansat, pinagsuot siya nung yung bakal, tapos meron pa siyang breastplate, meron siyang shield, ganyan. Pero hindi niya tinanggap yan kasi hindi ko kaya to. Kasi hindi siya yun eh. So ginawa niya na kumuha lang siya ng sling, and then yung mga stone. Makikita natin dito sa 1 Samuel 17:45 hanggang 47. Sabi dito, sumagot si David, ang dala mo'y tabak at sibak at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong inahamak. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Babagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop. Ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Filisteo, sa gayon malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibak. Kay Yahweh ang labanang ito at ibigay na niya kayo sa aming mga kamay. So makikita dito natin na hinarap ni David ang kalaban niyang si Goliath nang hindi sa kanyang sariling lakas, kundi sa pangalan ng Panginoon, sa pangalan ni Yahweh. Siya nakipaglaban at inampin niya na ang labanang ito ay hindi sa kanya, kundi kay Yahweh. Amen? So what are the lessons that we can learn about this enemy ni David? Una, courage through faith. Courage through faith. David's confidence was not his own strength, but in the name of the Lord. Sabi nga nila, hindi niya inangkin yung laban ito, kundi binigay niya sa Panginoon. Next is yung preparation ng skill. David used his experience as a shepherd, sling and stone to defeat Goliath. Kaya natin sinabi ni Haring Saul sa kanya, hindi mo kaya yon. Kahit yung mga kapatid ni David, sinasabi na, hindi mo kaya yon, nagyayabang ka lang. Sabi ganun sa kanya. Gusto mo lang makapanood ng labanan dito, sabi ng mga kapatid ni Haring David sa kanya. Pero sabi niya, pinapatay ko nga yung leon eh. Pinapatay ko nga yung oso kapag yung mga lobo, pagka itatargetin na nila yung mga sheep ko. So, kaya-kaya ko din yun. Diba, ang galing nung training ni David, na parang maliit lang siya, pero hindi ito naging hadlang para matalo niya si Goliath. And ito yung pinakamaganda. Concerned siya to defend the honor of God. Yung God's glory. David's primary concern was to defend the honor of God, demonstrating that our battle should ultimately speak to glorify God. Ito yung matinding matinding reason bakit ito ginawa ni David. Ni David noong that time na yan. Ang pangatlo namang kalaban ni David ay si Absalom. Si Absalom, the betraying enemy. Ang context nito, si David, yung kanyang sariling anak who led a rebellion against him. Makikita natin ito sa 2 Samuel 15:10-14. Sabi dito, ngunit bago lumakad, siya lihim na nagpasugo sa lahat ng angkan ng Israel. At ito ang sinabi, kung maririnig niyo ang tunog ng trompeta, isigaw ninyo, mabuhay si Absalom, ang hari ng Hebron. Buhat sa Jerusalem, nagsama siya ng 200 lalaki, ngunit ang mga ito'y walang nalalaman tungkol sa balak niya. Habang nag-aalay si Absalom ng kanyang mga handog, ipinasundo niya si Ahitopel na taga-Hilo at isang tagapayo ni David.
Dumami ang mga kasabwat at naging tagasunod ni Absalom. Itong time na to, nagpaalam lang si Absalom, sabi niya sa Haring David, pupunta lang ako sa Hebron, maghahandog ako. Sabi niya ganun. Pero hindi niya alam na meron na palang binabalak itong si Absalom to take over dun sa kanyang kaharian. So, yun. Nagkaroon pa siya ng mga kasabwat, kahit nga yung mga kasama niyang 200 lalaki, hindi alam yung kanyang balak. Pero, ginawa pa rin niya ito. Ginawa pa rin ni Absalom ito. So, anong lesson na matututunan natin dito sa kaaway na ito ni David? Dealing the betrayal. David faced personal heartbreak and political crisis due to Absalom's rebellion. Diba? Kung paano hinarap ni Haring David ang betrayal na ito. Humility and repentance. David humble response and willingness to leave Jerusalem show his dependence on God's will. Alam niyo kasi nakakapanood ako ng mga ganitong mga pelikula, yung mga kaharian. Kapag nagkaroon ng treason o ng mga pag-aklas sa isang kaharian, ang tendency ng isang hari, yung reigning king, ang tendency niyan is to fight. Siyempre, kaharian mo yun paglalaban mo. Pero ano ang ginawa ni Haring David? Mababasa natin ito sa 2 Samuel 15, verse 25 hanggang 26. Hindi ko na sinama sa 15, 25 to 26. Anong sabi? Anong response niya? Tinawag ng hari si Sadok at sinabi, ibalik mo na sa lungsod ang kaba ng tipan. Kung masisiyan sa akin ng Diyos, ibabalik niya ako at makikita kong muli ang kaba na sa pinaglalagyan nito. Kung ako na may hindi na kinalulugan, mangyari nawa sa akin ang kanyang kalooban. So, ang first response ni Haring David is to seek the will of God. Kumbaga, sinasabi niya na, kung hindi na ako kinalulugan ng God, so be it. Okay lang. Diba? Hindi siya naglumaban kay Absalom. Alam niyo po ba, pinapakinggan ko itong kasaysayan na ito ni Haring David. Kasi along the way, naka-earphone ako, pinakikinggan ko yung audio Bible. Sabi ko, bakit si Haring David, yung mga kalaban niya, hindi niya pwedeng patayin? Una si Haring Saul, di ba? Hindi niya mapatay-patay sa Haring Saul kahit na meron siya pagkakataon. Ito yung anak niyang si Absalom. Pwede niya rin patayin ito. Pero hindi niya pinatay. Diba? So, another na mapatututunan natin sa lesson na ito is forgiveness and restoration. Despite Absalom's action, David mourned his death, deeply showing a heart of forgiveness and sorrow for loss of relationship. Siyempre, anak niya ito, diba? Nakakaiyak nga nung namatay si Absalom. Kung mapapakinggan niyo siya sa audio Bible, sabi ni Haring David, Absalom, oh Absalom, my son Absalom. Alam niyo yung grief, hindi siya, hindi lang basta-basta grief, hindi lang siya sadness, talagang grief, yung overwhelming na kalungkutan, yung naramdaman niya nun. At nga siya sinaway siya ni Joab. Joab, yung commander ni Haring David, yung commander of the army ni Haring David. Sinaway siya. Sabi, siguro kung kami yung namatay, mas masisiyahan ka pa at kung buhay si Absalom. Samantalang si Absalom yung umaagaw ng position mo. Pero hindi pa rin ganun yung naging response ni Haring David. Pinatawad pa rin, meron pa rin forgiveness doon sa kanyang puso. Amen? So, tuloy po tayo. Pang-apat na mga kalaban ni Haring David, ang mga matitinding kalaban niya. Ito naman yung mga external enemies ni Haring David.
Ito yung mga bansa na nakapaligid sa kanya, ang Philistine, Moabites, Ammonites, at marami pang iba. So, ang context, various nations that opposed Israel during David's reign. Marami siyang naging kalaban. Makita natin ito sa 2 Samuel 8, 1-14. Gusto ko basahin sa inyo para maintindihan natin yung naging kalabang mga bansa ni Haring David at paano niya napagtagumpayan ito. So sabi dito sa 2 Samuel 8, 1-14, pagkatapos nito, nilusob at nilupig ni David ang mga Pelisteo. Kaya natapos ang paghahari ng mga ito sa lupain iyon. Nilupig din niya ang mga Moabita, pinahilera niya ng pahiga ang mga ito at sa pamamagitan ng isang panukat, nagpasya siya kung sino ang dapat patayin. Bawat 2 sukat ay ipinapapatay at ang pangatlong sukat ay inililigtas at pinagbabayad ng buwis. Tinalo rin niya si Hadadezer, ang anak ng Haring Rehob ng Soba. Si Hadadezer ay pumunta noon sa mga lupain sa baybayin ng ilog Euphrates upang bawiin ang mga lupain iyon. Sa labanang ito, 1,700 kawal na nangangabayo at 20,000 kawal na lakad ang nabihag ni David. Pinilaya niya ang mga kabayo maliban sa itinira niyang sapat na bilang para humila ng sandaang karwahe. Ang napatay nilang tumulong kay Hadadezer ng mga taga-Syria buhat sa Damasco ay 22,000. Nasakop din nila ang lugar na ito, kaya nagtayo siya ng mga himpilan sa Aran, malapit sa Damasco, at pinagbuwis niya ang mga taga roon. Sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtagumpay saan man siya pumunta. Yan, ulitin natin. Sa tulong ni Yahweh, si David ay nagtagumpay saan man siya pumunta. Ang mga pananggang ito ni Hadadezer na dala ng kanyang mga alipin ay sinamsam ni David at dinala sa Jerusalem. Maraming din siyang nasamsam na tanso sa Beta at Berotay, mga lungsod ni Hadadezer. Nang mabalitaan ni Haring Toy ng Hamat na tinalo ni David ang buong hukbo ni Hadadezer, isinugo niya ang kanyang anak na si Joram upang batiin si David, sapagkat si Hadadezer ay matagal ng kaaway nito. Dinalhan siya ni Joram ng mga sisidlang pilak at ginto. Inilaan ni David ang mga ito para sa pagsamba kay Yahweh, kasama ng ginto at pilak na sinasab niya sa mga bansang kanyang nilupig. Sa Edom, sa Moab, sa Ammon, sa Filistea at sa Amalek, at bahagi ng kanyang nasamsam kay Hadadezer, anak ni Rehob na hari ng Soda. Si David ay lalong natanyag nang mapatay niya ang 18,000 Edomita sa libis ng Asin. At bago siya bumalik, nagtayo muna siya ng mga himpilan sa buong Edom, naging alipin niya ang lahat ng mamamayan doon. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya pumunta. Amen? Ito yung pinaka-keyword dito lagi eh. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya pumunta. So what are the lessons na matututunan natin dito sa mga kalabang ito ni David? God's sovereignty. David's victory were attributed to God's favor and guidance. Amen? Dahil pinagtatagumpay siya lagi ng ating Panginoon. Kasi nga, inaano niya eh. But, punta tayo dun sa number 3. Resilience on God. Kasi ini-inquire ni David sa Lord yung mga bawat battles niya sa buhay. Nagpapakita ito ng modelo that we have to seek God's guidance in every decision that we are doing. That we are
creating or making, dapat laging ang Lord ang ating inuuna. Yung strategic leadership ni David. David's military and administrative skill were key in securing Israel borders and peace. Makita natin dito, without the Lord naman, without the wisdom of God, hindi rin naman dito magagawa ng Hari David. Tama po ba? So, as we reflect, sa ating pagbubulay nitong story ng mga kalaban ni Hari David, we will uncover o didiscoverhin natin yung great lesson na magagamit din natin sa ating buhay, sa ating mga experience kung tayo man ay haharap sa mga adversities natin sa ating buhay. So here are the main points we can draw from David's encounters. Ayan. Next. In facing adversities, whether they are people, situation, or internal struggle, we can draw strength from the lesson of David's life. Una, trust in God's timing. Diba? So we have to be patient and wait for God's plan to unfold. Meron ka bang hinihintay na promotion? May hinihintay tayong breakthrough? Let us just trust the Lord. Diba? Yung ginawang ni King Saul, ni King David, kay King Saul, na kahit siya ay inanoint na ni Samuel na para maging hari, hindi siya nagpumilit. Hinintay niya talaga na mamatay si Haring Saul. Actually, nung binalita sa kanya na namatay na si Haring Saul kasama ng mga anak niya, kasama yung best friend niya si Jonathan, anong ginawa niya doon sa nagbalita? May nakakaalam? Anong ginawa ni Haring Saul, ni Haring David doon sa nagbalita sa kanya na patay na po si Haring Saul? Akala niya, bibigyan siya ng parangal kasi kalaban ni Haring David, si Haring Saul. Anong ginawa? Pinapatay ni Haring David, yung taong nagsabi niya. Sabi ni Haring David, ikaw na rin yung nagbigay ng parusa sa sarili mo sa ginawa mo niyan. Diba? Nag-ano pa rin si Haring David. Nirespeto pa rin niya yung posisyon ni Haring Saul. At he never lay down his head upon King Saul. Diba? Hindi niya sinaktan si Haring Saul. May pagkakataon pa nga na natutulog si Haring Saul, tapos kinuha niya yung mga sibat na nakatusok dun sa uluhan ni Haring Saul, kinuha yung inuminan niya, tapos nung umalis na, sabi niya, kung papatayin kita, nagawa ko na sana, ibinigay ka na ni Yahweh sa kamay ko, pero hindi mo ginawa. So yun. We have to trust God in His perfect timing in every day sa ating buhay. Hayaan natin, kasi God allows this to happen sa mga buhay natin dahil meron siyang dakilang layunin. Even when circumstances seems difficult, we must remain patient and wait for His plan to unfold. Hayaan natin na dumaan lang yan. Kasi pag may pinagdadaanan tayo, tandaan natin, pinagdadaanan lang natin yan. Hindi tayo titira dyan, hindi tayo tatambay dyan. Dadaanan lang yan. Amen? Next na lesson is rely on God's strength. Place our trust and confidence in His power, not our own. Katulad ng ginawa ni Haring David nung siya ay nakipaglaban kay Goliath, yung confidence niya sa pagharap niya kay Goliath ay hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, kapangyarihan ni Yahweh. He boldly declared that the battle belongs to the Lord. So we have to rely on God's strength. Amen? Kailangan sa
ano lang ng ating Panginoon. Sa mga battle natin, whether physical, emotional, or spiritual battle, we must rely on God's strength rather than our own. He equipped us and fight for us when we place our trust in Him. Kung hahayaan natin na ang Diyos ang makapaglaban para sa atin, tiyak ang ating panalo. Amen? Number 3, maintain integrity in face of persecution. Ayun, maintain integrity. Ang kalaban niya, si Haring Saul, nung nakita natin dito, hindi nga niya, alam mo yung hindi siya yung pumatay kay Haring Saul. Pinanindigan niya yung integrity niya dahil he is a man after God's own heart. Yung righteousness niya nahandoon pa rin. Ang pinapatay lang ni Haring Saul, ay ni Haring David, ay yung talagang kalaban niya na sinasabi ng Lord sa kanya na you can kill him. Diba? Yung mga nakapaligid sa kanyang bansa. Yung mga Philistine, Ammonites, Moabites, and the rest of the lands. So yun po. Uphold integrity and righteousness even when persecuted. Even when we are persecuted. Kung meron man nagpe-persecute sa atin right now, may mga kumakalaban sa atin, hayaan lang natin sila. Acting with honor and respect even towards our enemy reflects our trust in God's justice. Amen? Meron nga po akong nababalitaan na may nilalaglag ako dun sa may-ari. Nilalaglag daw ako sa may-ari. Siyempre, masakit. Di ba? Masakit yun. Pag nalaman nito, ay, sabi ni ganito ka raw, ganyan ka raw. Pero alam nyo, sabi ko, may Diyos naman. Di ba? Sabi ko, may Diyos naman. Ba't ko lang makipaglaban sa kanila? Ba't ko kailangan i-depend yung aking sarili? Hayaan ko na lang. Si Lord na bahala sa kanila. Tama po ba? Si Lord na lang bahala sa kanila. Alam naman ni Lord yun. Ha? Next. Number 4, seek divine guidance or seek God's guidance. Nung ang kalaban ni Haring David ay ang mga Pilisteo, ang mga Moabites, Ammonites, David consistently sought God's guidance before engaging in the battle with various external enemies. Hinahanap o sinasangguni pa rin ng Haring David ang kanyang laban sa Panginoon, sa Diyos. Kaya yung panalo niya, ang resulta ng dependence niya sa Panginoon, nung pakikipaglaban niya doon sa mga kalabang ito, sa Diyos pa rin. Sa Diyos pa rin ang galing yung victory nito. Amen? So, when we seek the Lord's guidance, when we seek God's guidance in all our decision, ito man ay maliit or malaki, by inquiring of the Lord, we align our action with His will and receive the wisdom and direction we need to succeed. Ayan, di ba nung last Sunday ay in-acknowledge natin yung mga nag-graduate, yung mga nagkaroon ng mga awards. Alam niyo po ba na mas mabuti sa lahat ng ating desisyon, dun sa mga nakatapos ng senior high school, magka-college kayo, mas maganda na isip natin ang God's guidance sa mga courses na pipiliin natin. Hayaan natin si Lord ang pumili ito para sa atin. At alam niyo yung wisdom, ibibigay sa atin ng Panginoon yun. Ilalagay niya yun sa puso natin. Kung tayo ay patuloy na nagsisik sa kanyang katuwiran, sa guidance ng ating Panginoon.
And for those students na naka-receive ng awards, let us continue na isik si Lord. Dahil alam natin na hindi ito sariling lakas natin. Tama po ba? So yun, seek God's guidance, His own decision, whether it is big or small. And by inquiring of the Lord, we align our action with His will and receive the wisdom and direction we need to succeed. Next, humility and repentance. Ito naman yung kalaban ng Haring David ay yung kanyang anak na si Absalom. David's humble response to Absalom's rebellion, accepting the possibility that God might against him, showed deep humility and submission to God's will. Kasi, so, he left Jerusalem willing to face whatever God had planned. Kasi itong nangyaring ito kay Haring David, malamang naalala ni Haring David yung prophecy ni Nathan sa kanya nung nagkasala siya kay Bathsheba. Gusto kong basahin ito sa inyo sa 2 Samuel 12:10-15. 2 Samuel 12:10-15. Yan. Minsan lang na yung Bible, dala-dala ko, tapos nandito rin ako lang nagre-rely. Pero ngayon babasahin ko siya. Ito sabi dito, 2 Samuel 12:10-15, sabi ganun. Ayan. Ang iba niyang kawan, 2 Samuel, 12:10 pa kayo. Ayun. Ito na yung nagkasala na si David kay Bathsheba, tapos pinapatay niya si Uriah na asawa ni Bathsheba. Tapos, inorek na siya ni Nathan, ni Prophet Nathan. Ito na yung mga sinabi sa kanya. Dahil sa ginawa mong ito, at ako'y tinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambayanan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo, ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan nila sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pagkatapos, ito'y umuwi si Nathan. Makita natin dito na nagpakumbaba si Haring David. Nagpakumbaba siya. Kasi alam niya na itong nangyari kay Absalom ay na-prophesy na ni Prophet Nathan. Kasi alam niyo po ba itong ginawa ni Absalom? Nagpatayo siya ng parang tent doon sa 3rd floor ng palasyo. Tapos dinadala niya doon yung mga asawa ni Haring David at sinisipingan niya. Kumbaga, sinabi dito ni Nathan na sa tanghaling tawad, ibibigay ko sa iba ang iyong asawa, sisipingan sila kahit sa tanghaling tapat. So, ginawa ito ni Absalom. So, na-realize ni David na kasama ito sa consequences ng ginawa niyang kasalanan. And with humility and repentance, he humbled himself to God. Katulad din sa atin, no? When we approach challenges with humility, we recognize that we must be open to God's correction and plan for our lives. Humility before God opens the door to His guidance and mercy. Kasi the moment that you humble yourself to the Lord, di ba sabi ni Lord, ayaw niya ng mga proud. He displeased the proud, but He gives grace to the humble. So yung grace and mercy ni Lord ay ibibigay sa atin when we humble ourselves before God. May
nagba-viral ngayon, tama, ano niyo ba kayo, nabalitaan niyo po ba? Yung sabi niya, bakit daw si Lord yung nabibigyan ng credit? Siya yung gumawa nun. Alam niyo yun? Diba? Sabi ko, kawawa naman itong batang ito. Kawawa naman siya bata, hindi niya alam. Nakita ko yun kaya pinost ni Pastor Ronald Molnisa, yung sa youth, yung sa sabi, may mga nagko-comment, sabi gano'n, sino po ang nanay niyan? Gano'n ang tanong, sino po ang mga magulang niyan? Kasi di ba, dapat, bata pa lang din yung mga anak natin. Inaano na natin na, this life is not about us. Hindi lang itong tungkol sa sarili natin. It's all about God. Alam mo, nakalala ko si Jenjen, inano niya rin sa akin, tinanong sa akin niya, bakit si Lord ang ina-acknowledge? Ikaw naman ang gumawa nun, ikaw naman ang nagtrabaho. Yes, ikaw nga nagtrabaho niya. Pero what if hindi ka binigyan ng lakas ni Lord? What if hindi ka binigyan ng katalinuhan ni Lord? Diba? It is all about the Lord. It was all about God. So, sa ating sa pagharap natin sa mga adversities nito sa buhay natin, sa pagharap natin nito, lagi tayong magtitiwala sa Panginoon. Magtitiwala tayo sa oras ng Panginoon. There's always perfect timing, diba? He made all things beautiful in its time. Merong season sa mga bagay na yan. At, sabi mo nga kapag ikaw ang nagtuturo, ikaw ang unang matututo. So, this gives me talaga relief dahil alam natin na ang tamang oras ng Panginoon ay mas mabuti. We have to rely on God's strength. We have to maintain integrity no matter what. Integrity. Yung boss namin, Christian din yun, lagi niya tong sinasabi sa amin, work with integrity. Work with integrity. Work as if the Lord is looking at you. Yun ang lagi niya sinasabi. Seek God's guidance. Lagi natin hahanapin ang sa lahat ng ating mga desisyon sa buhay, hayaan natin ang Lord ang mamuna sa atin. Embrace humility and repentance. So, this time, kung meron man tayong mga iniisip na or meron tayong kinakaharap na adversities sa buhay natin o mga difficulties, huwag nating hayaan na talunin tayo nito. Kung ang mga lessons na to ay ating ilalagay sa puso natin, mapagtatagumpayan natin ito. And not because of ourselves, hindi dahil sa sarili natin, kundi ito ay dahil sa Panginoon. Sabi nga doon sa Psalms 112, sabi po dun sa Psalms 112, verse 7. So, share din po sa inyo ito. Psalms 112, verse 7. Masamang balita'y hindi magigitla, matatag ang puso't kay Yahweh tiwala. Alam niyo, even the bad news thing, wala magiging bad news para sa atin if we know that God is in control. If we know na ang lahat ng bagay ay hawak ng ating Panginoon. So this time po, gusto kong encourage kayo dito sa ating talata. Sa Psalms 18, verse 3 to 6. I call to the Lord who is worthy of praise, and I have been saved from my enemies.
The cords of death entangled me. The torrents of destruction overwhelmed me. The cords of the grave coiled around me. The snare of death confronted me. In my distress, I called to the Lord. I cried to my God for help. From his temple, he heard my voice. My cry came before him into his ears. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay tumayo. Awitin po natin. Hallelujah. The battle belongs to the Lord. Ang pakikipaglaban nito ay hindi sa atin, kundi sa ating Panginoon. Hallelujah. Let us worship the Lord. Hallelujah, Jesus. Kung ang laban ay aking anak, sa'yo na may tagumpay. Kung ang mundo
sa iyo ang laban na ito, Panginoon. We just have to trust in your timing, God. Rely on your strength. Maintain our integrity, Lord God, when we face these adversities. Seek you, God, always. Your direction in all our decisions. We have to humble and, Lord, be open to your will and to your correction sa aming mga buhay. Right now, Father God, ikaw po ang nakakaalam ng puso ng bawat isa. O Diyos, siyasatin mo po ito. At kung meron man kami, Panginoon, na hinaharap, Lord, na mga difficulties, maging ito ay sa aming physical na pangangatawan, sakit, maging ito man ay financial, Panginoon, emotion, relationship, Panginoon, inilalagay po namin sa iyong mga kamay, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang maluwalhati sa bawat gagawin namin. Hayaan mo, Panginoon, na mag-rely kami sa iyo lamang, because this life, Lord God, is all about you, Jesus. Kung paano mo, Panginoon, sinuong ang krus ng Kalbaryo para iligtas kami. Intindihan namin po, Panginoon, ang kalooban mo sa aming buhay. Na hindi lamang kami, Panginoon, ang nangangailangan ng kaligtasan. At yung mga experiences namin ito, O Diyos, ay magiging matibay na testament na ikaw ay mabuting Diyos at ikaw ay tapat na Diyos na laging nakatunghay sa amin. Kaya, Panginoon, as we go, Panginoon, sa bawat landasin namin, starting today, God, i-align namin, iparahel namin, Lord, yung kalooban mo sa kalooban namin. Hindi, Lord, yung meron lang nahihirapan na kami sa kami lalapit sa iyo. Kundi ngayon pa lang, Panginoon. Kung hindi pa man namin hinaharap ito, O Diyos, o hinaharap naman namin ang mga paghihirap na ito, O Diyos, ikaw lamang, Panginoon, ang aming salbigan. Dahil this battle belongs to you, God. Maraming salamat po. Sa bawat isa, Panginoon, patuloy kami dudulog sa iyo. Patuloy kami, Lord, naaasa na ikaw lamang ang aming buhay, ikaw lamang ang aming labay. Purihin ka, Ama, dakilain ka. Salamat po, Diyos. Binabalik po namin sa iyo ang walang hanggang papuri, pasalamat at pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.